Parang naka-live na si Attorney Clear. Ngayon no, magkano na ba ang nagagastos ni VP sa confidential fund na gamit mo sa biyahe? Naka-live si Attorney Clear ngayon. Coffee. Saktong-sakto naka-live. Saktong timpla ng kape, milk, at brown sugar. Kaya sarap, pampa-up! Kopi ko brown. Saktong timpla na may sarap, pampa-up. Kopi ko brown, sarap, pampa-up! Hot? Ito. Okay lang. Kamustahan pa to, sigurado. Ha? Biyahe, local, Confidential funds And abroad. nagagamit sa sariling biyahe ni ay VP parang Sara. mga kanya. Diba? Maliban sa pagbakasyon, inangangampanya na siya. Diba? At sa kanyang ganito yan mga klira, sa kanyang pagbabiyahe, local and abroad, mangangampanya siya para iangat niya yung sarili niya, pero wala siya nagagawa. Diba? Ipinapakita niya kasi na siya yung magiging taga-sagip di umano ng Pilipinas. Agoy. Bakit siya yung magiging taga-sagip di umano? Kasi mga klip, pinipicture niya yung administrasyon, pinipicture niya sa tao, parang ito yung inilalarawan niya Kumusta natin sila? sa lahat na nakakausap niya na ang Pangulo daw ay walang nagagawa. Agoy. So yung mga kababayan natin na hindi na nagmamasid, nagiging mapanuri, ay nabubudol sa kanyang mga fake news. So, kaya malamang itong OVP ay madalas niyang iwan sa pangangalaga ni Atty. Zuleika Lopez. Samantalang siya ay naglalakad para manira at iangat ang sarili. Diba? Okay, makakita natin ha. Noong September 12, 2025, napakita na yung kanyang nagastos. Diba? Sabi niya, wala naman daw nagagastos ang gobyerno sa mga private trips niya. Mga clear. Diba? Wala nagagastos ang gobyerno sa mga pag-abroad niya kasi personal trips to. Sabi At niya. hindi kailangan na mag-report. Logo Diba? lang oh. Hindi kailangan mag-report kasi pera niya daw yun eh. Pero mga ka-clear, malamang hindi alam ng lahat ng Pilipino na ang nagagastos niya, ang nagastos niya sa kanyang pag-abroad, lahat yan personal trips mga kaklira, ay 7.4 million pesos. Oh! Diba? 7.4 million pesos ang nagastos ng bansa para sa lahat ng kanyang personal trips abroad. At sa 7.4 million pesos na yun na nagastos natin, ang tanong natin, may naibalik ba siya na pabor para sa Pilipinas? Or meron siya na ibalik na pabor para sa sarili niya? Diba? Parang nagagamit yung pera ng gobyerno sa pansarili. Diba? Kaya hindi kayo magtataka na yung kinuha niyang confidential funds ay para sa kanyang sariling proteksyon. Mamaya natin pag-usapan niya mga klira. Dapat mag-isip-isip tayo. Mag-isip-isip tayo kasi di niya kailangan ng confidential funds for her own safety. Mamaya pag-uusapan natin yan. Mamaya meron kasi akong pang-apat na video dyan. Okay, siguro. Dito mga klira. Sabi niya, although the Vice President Sara Duterte has consistently stated that she shoulders her personal expenses whenever she goes overseas, the Office of the Vice President said on Thursday that the cost for her security detail and staff, mga clear, ang kasama niya, tinan niyo to, kung di ba naman panloloko to, ang sabi niya, walang ginagastos ang gobyerno dito. Sabi niya nga yan. Personal trip to. Pera niya daw ang ginagastos. Agoy. Doon pa lang, nanloloko na siya. Exactly. Kasi nagsasama siya ng security at nagsasama siya ng staff. At yung staff na yan, mga clear, ay di niya ginagastosan. Yung security na yan, hindi niya ginagastosan yan. So yung pagkain niyan, ato niyan, airfare niyan, for her personal trips, how many days, mga 15 days or more. Meron siya yata, kung di ako nagkakamali, less than a month. So lahat ng
pagkain nun, lahat ng konsumo nun sa kwarto, bayad nating lahat. So, hindi pa panloloko sa ating mga Pilipino. Nasasabihin niya na hindi siya kailangan mag-report dahil wala namang ginagastos ang gobyerno sa kanya dahil personal tip at galing sa bulsa niya. Pero itong 7.4 million pesos para sa kanyang security at staff ay hindi niya inaako. Hindi galing sa bulsa niya. Galing sa gobyerno, galing sa opisina niya ang gastos. Good. During the press briefing in which OVP presented its proposed budget for 2026, its budget division chief Kelvin Jerome Tenido reported that as of July 31, a total of, ito na ha, ito ang nagastos niya, 20.68 Wow! million Gravity! has been spent on the 30 foreign and local trips this year. Ibig ko Paldo! sabihin, ilang taon kang ilang beses ka nagbiyahe na parang hindi ka natitigil sa opisina mo. Diba? Well, anyway, sabi nga natin, sabi niya trabaho. Ang tanong ko, ano ang naibabalik sa atin? Diba? 20 million mga clear ang pera na naggastos ng Pilipinas para sa kanyang mga biyahe. So, kung 7 point something million yung foreign, so sabihin natin mga 16. 13, mga 12. More than 12 million ang local. Grabe At talaga, ano, Bongti. Di ba? Well Well explain. accounted for ba yan? Kasi di kayo marunong gumawa ng liquidation. Di ba ito na overprice? Di ba? Hindi natin alam. Ha? Yan. More or less, 20 million has been obligated for the travels of the OVP, including the expenses of the security personnel and the civilian personnel. Of the total amount, more than 13.2 million was spent on the 30 local trips and 7.47 million for her visits abroad. Boom! Ha? Ayan o, sabi niya, we would like to emphasize that all travel overseas of the Vice President were covered by Travel Authority and did not use any public funds. Dito kayo nagsasalita o did not use any public funds? Eh, paano yung mga tao niya? Paano yung security niya? Oops, narangan tayo. Naka-live si attorney kasi. Live to kaya ganito. Tapos, hindi siya official. Mga kaklir, hindi siya official trip. Di ba, hindi siya official trip na trabaho ang dating. Lahat yan, puro lakwat siya. Pero, tayo yung nagbabayad para sa kanyang security at personnel. Grabe talaga, attorney. So, wala na babalik sa atin. Wala. Walang anumang pabor. Diba? Pa. However, when asked to clarify if Duterte shouldered all her own personal expenses but charged the expenses for her security detail to taxpayers' money, the OVP officials responded in the affirmative. So, gastos natin, no? Shouldered by taxpayers ang kanyang security detail. Tama. Diba? So, at sino-sino yung mga kasama niya? Diba? Eh, hindi naman official trip yun. So, ang laki ng kanya. So, malamang mga clear, humihingi siya ng budget, pinakamalaki ay para sa kanyang trips. Ang swerte, di ba? Tapos, hindi siya obligado mag-report. Pero ang swerte niya kasi, nako-cover yung gastos ng trips niya eh. Kaya sabihin niya na personal yung kanyang bayad sa kanyang foreign trips.
At the mere fact na may security dyan, personal dyan, paano kayong kakain? Iwalay ka? Yung kain mo, kay KB kayo? Diba? Magligay lang kayo siguro ng resibo na let's say, $2,000 for the food. Oh, hindi ka ba kakain doon? Diba? Kung pagkain niya ng grupo mo, so hindi ka kakain doon, magsasarili ka pa na sarili mong resibo. Diba? Anyway, mga clear, ito pa. Okay? So, okay na tayo sa agyan, ha? Ito pa. 91 days abroad. Ha? Andalas niyang wala sa Pilipinas. How was VP Sara able to pay for these trips? Ha? Paano nga ba? Mga kaya kanina sinabi natin 7 million sa foreign trips niya. Ha? Ito, foreign travel between 2025 and 2026 naglalaro sa 8 million, 5 to 8 million, di ba? Tapos, ang sabi nila dito, paano mo itong magagastos? Well, anyway, galing nga sa OVP di ba? Pero yung sarili mong gastos, ang tagal-tagal mo dyan sa abroad. Di ba? Samantalang, ang World sabi tour nila ang dito, tawag doon, attorney, world tour. wala ka naman dineclare na cash on hand. At wala kang cash sa bank. Di wow. So, saan mo kukunin yung pera mo? Sa vault. Sa vault sa bahay nyo. Agoy. Diba? Mga ka-clear? Ridon warned that if friends or benefactors paid for his trips, it could constitute prima facie graft. Hindi, sabi niya, pera niya Okay, how exactly was Vice President Duterte able to finance her multiple foreign travels, which reached 3 months in terms of duration between 2025 and 2026? Wala siya sa bansa ng 3 months. Paano niya nasuportahan yung sarili niya kung wala siyang pera sa bangko, wala siyang pera sa hawak? Cash. Wala siyang cash. Okay? Napakahalaga na maipaliwanag kung saan nanggagaling ang pondong ginagamit sa mga biyaheng ito. Una, wala pong cash dito. Zero yung cash in bank. Cash on hand ng pangalawang Pangulo. So wala. Puro sila asset, sabi niya. Wala kasing cash in hand Cash on hand. So the prosecutor added that even assuming Duterte had undeclared cash, her salary alone would not appear sufficient to finance millions of pesos in travel expenses. Boom. Natin, mga kapila. Hindi talaga kasing sahod niya. Di lang siya lagi nagbabiyahe Nagbabiyahe si Pulong, nagbabiyahe si Baste, nagbabiyahe si Kitty. Sabi na naman nila, pera naman nila yun, di ba? Agoy. Pero sabi nga dito, yung sweldo mo lang ang pag-uusapan natin, di mo kakayanin magbiyahe ng 3 buwan. Can it come from her salary alone? I don't think so. So, hindi kaya, di ba? Baka nasa kwan, attorney. He also raised doubt on the possible explanation that the money could have come from businesses associated with Duterte and husband lawyer Manasseh. So, ang sabi dati ni Senator Trillanes ay meron di umanong drug lord na nagsusuporta sa kanila. Yun lang. Can be, Sami uy, Okay. sami uy. di ba? Or galing sa Yun lang. confidential funds. Yun lang. Diba? Diba, Sir Can come Leonardo? from the business that okay? So, saan po galing yung panggastos para sa mga biyahe na ito? Saan nga ba galing? I think at this point, we can say with certainty na hindi na uubra yung paliwanag na wala naman siyang gastos dito sa biyahe. Na ito dahil pribadong pondo daw ang ginamit. Kung mga kaibigan yan, di ba parang prima facie graph kung iba ang nagpopondo ng mga biyahe? Pero, hindi siya nagbabayad lahat Para sa security niya. Grabe talaga, Sir Leonardo. Ibang klase to. Diba? So, ngayon, 91 days, diba, na nasa abroad. Paano mo siyang namamanage?
Paano mo siya nagagastos? Ay, paano mo siyang ginagastosan? Diba? Parang hindi siya nauubusan ng pondo. So, yan yun, mga clear. O, ito pa. Ha? Kita. Diba, mga ka-clear? Yung pera na 125 million ay ipinasa niya kay La Chica. OVP lang tayo, ha? Pinasa niya kay La Chica. 11 days. Mga clear, isip tayo. 11 days niya lang to ginastos. Dahil nakuha ito December 21, tapos ng taon, December 31. So, lumalabas, tanong, bakit ba kasi agad inubos? Mga clear, katulad sinabi ko sa briefing kanina, kapag yung pondo mo ay hindi mo natapos sa taon, sa buong taon, ibabalik po yan sa National Treasury. So, kaya kahit 11 days lang meron siya, kailangan niyang gastusin lahat yan. Pero ang tanong, ginastos ba talaga o nabulsa? Bakit? Sige, natin to. Isa lang to sa pruweba, ha? Isa lang to sa pwedeng pruweba, mga Chris. Sige, i-analyze natin to. Per month, per day, lalabas siya na 9,667 pesos sa confidential funds para sa bayad o rental ng safe houses, correct? Opo, tama po. At ilang safe houses ito? Pwede po ba ma-check ko yung records Go niyo? ahead po. Tulong na lang kita para mas mapabilis. 34. Safe houses. Safe house. 34 na safe houses. 16 million. 60 million. Ilang araw? 11 days po. Diba? Imagine yung mga clear. 16 million in 11 days. Kaya, sa totoo lang, pwede talaga mag-isip na to nilustay lang. Bakit, mga kakilala? Tingnan nyo. Okay. Wait. Saan yung kopya ko? Okay. Tingnan nyo ito, mga kakilala. Isa lang to. Tingnan nyo. Bakit niya, ba? Kasi para lang makagawa ng resibo eh. Bakit niya ipapasagot sa confidential funds yung activity na nagawa ng December 13? Samantalang, yung pondo ay nakuha niya lang December 21. Diba? December 21. At lahat ng ito, mga kaklir, lahat ng pinagkagastusan niya na activity ay puro kanyang engagement di umano. Engagement yan di umano, 13, 15, 17. Diba? Sa mga Christmas party, consultation. Diba? So, mga kaklir, kung ito ang pinagkagastusan nila, yan. Kita ba? December 17, meron pa ba? Diba? Kung ito ang pinagkagastusan nila, paano nila tong gagastusan kung ang pondo ay dumating ng December 21 lang? Diba? So definitely, hindi to dapat nakasama na activity kasi December 21 lang kayo nagkaroon ng pondo. Tapos i-report mo dyan, earlier activities. And after that, mga ka-clear, lumalabas dito na in 11 days, di ba, kanyang puro activities niya yung pinoprotektahan. Pero, kung event mo yan, kung event mo yan, bakit kailangan umupa ng safe houses? 11 days. Okay, kasi 16 million. 60 million. Ilang araw? 11 days po. 11 days. Okay, kasi, Madam Witness, base sa 2022 real estate data, ang real estate property, alam mo, sa Forbes Park, 450,000 a month. I-divide mo yan sa everyday, that's 15,000 pesos a day. Corinthian, 200,000 a month, divide that in one per day, 6,600.
60. Mahal na yan mga ka-clear. Mahal na yung sasabi niyang bahay. Corinthian, Forbes. Pero mga clear, kahit anong gawing computation ni Senator Raffy Tulfo, mukhang hindi aabot. Kadalasan, kulang sa nutrients ang lutong bahay. A daily portion of pedigree has protein from 9 Sa malaking bahay, hindi siya aabot sa 16 million. Tama, tapos, ang mangyari pa dyan, di umano ang kanyang mga security or kanyang mga information ay dapat na, di ba? Ay dapat na gamitin para ma-secure na safe ang Vice Presidente sa lahat ng lakad niya. Di ba? Ito ang aking nakikita dito mga klira. Mahirapan silang kumuha ng budget or rather ng resibo kasi hindi nila ito ginastos. Okay? Doon tayo sa theory lang to mga kaklira. Theory lang. Hindi na siya kukuha ng ibang activities kasi mahalata na wala silang pinagkagasusan. Di ba? Pero kung ilalagay niya dyan ay sarili niyang event. Kunwari, lahat ng event ipapasok niya mga clear. Para ma-justify lang na bago siya pumunta sa isang lugar, dapat secured. Dapat may information na ito'y okay. Diba? Pero mga clear, this is a revelation ha. Revelation to. Alam niyo ba na ang Vice Presidente, una, di kailangan ng confidential funds. Ang Vice Presidente, kapag lalakad yan, lahat ng information yan, ibibigay ng AFP at ng PNP. Yun po yung normal. Yun yung sure na procedure. Ito yung operation. So, kung meron ka ng information, ibibigay sa'yo. Actually, kahit magbabayan ka, let's say, nasa chopper ka, pwede kang sabihin mo lang sa NDRRMC, sabihin mo sa OCD, sabihin mo sa NIA. NIA, may bagong technology sila ha. And pag-asa, ikakontakin mo yan. Kamusta ang weather? Pwede ba ang chopper? Ganyan yan eh. Tapos, pupunta sila sa lugar, merong advance party doon, dami niya security, mga VPSPG. Sila ang nagpo-provide ng security and protection. So, si VPSPG at the time ay pwedeng AFP, and PNP. Makikipag-coordinate yan. Diba? So, yun po yung trabaho ng VPSPG. To secure the protection of the Vice President. So, saan pa gagamitin yung 125 million kung meron na talaga sa'yo magtitimbre ng information? Diba? Ititimbre sa'yo ito ng AFP sa PNP. Bakit? Vice President ka eh. Vice President ka. Okay. So, hindi kailangan na magdoble ng gastos. Kung ginastos, hindi binulsa. Okay? Di kailangan ng confidential funds kasi protected na siya. At maliban dyan mga kapatid, yung pupuntahan niya, let's say, Mandaluyong. So may advance party yan. Papaalam naman niya sa Mandaluyong Municipality or City Hall, sa Mayor. So ngayon si Mayor, ipiprepare niya ngayon ang kanyang security para sa pagdating ng Vice Presidente. Ganun po yun. May mga advance party dyan kung pupunta siya. Di mo kailangan ng confidential funds. Diba? So tuloy tayo dito. Tuloy tayo. 6 sa Ayala Alabang, 290
Narentahan ng OVP na safe houses nila, galing ba sa mga nasabi ko exclusive subdivisions? Wala pong Narentahan ng Ayala Alabang, 290,000 per month, per day, lalabas siya na 9,666. Ito ba yung mga narentahan ng OVP na safe houses nila, galing ba sa mga nasabi ko exclusive subdivisions? wala pong nilagay na addresses nung kanilang safe house. Yung acknowledgement receipts lang po yung naging basihan namin dun sa payment of rental of safe house. Pero hindi sinabi. Di ba mga clear? Sa ganyang kalaki, umupa ka man. Halimbawa, sabihin mo, Mary Grace Piatos, contract of lease, notaryado, nagbayad ng tax, halimbawa, may proof ka na kinontrata mo yun. Pero hindi mo sabihin kung asan mo gagamitin yun. Di ba? Pero mga clear, tinan nyo ha, nakita nyo yung event ni VP Sara dito. Puro Christmas party, awards night, di ba? Speaking engagement, mga ka-clear. So, saan niya gagamitin yung safe house? Tapos sabi mo, binayaran mo ng 16 million for 11 days. Diba? So, diba? Lumalabas dito mga clear. Talagang kailangan lang palabasin ginastos para wala silang ibalik. Diba? Saan gagamitin yung gamot? 11 days lang to pero ubos yung 125 million. Diba? Tuloy tayo. Whether Forbes Park, Amanpalu, Boracay, ganun, Dasmariñas, wala talaga. Wala po. So, ibangga mo yan sa mga ibang agencies na nag-liquidate para sa kanilang mga safe houses. Meron bang ganun klase mga amount na diniklara? Meron bang mga amount na ganun? Wala po, hindi po ganun kalaki. So, walang ganun kalaki. So, what do you think of this? Is this excessive, abusive, or out of this world amount? Base po sa inyong experience. Ito po kasi is hindi namin naging finding. So, kasi po, nag-rely mga po kami dun sa certification ng SDO na these were used. Okay. Explain natin to Mga clear, ang COA kasi, hindi sila gumagawa ng fraud audit. So, kung ito ginamit sa paglulustay, hindi makatwiran o sobrang mahal, hindi nila yon trabaho. Ang naging problema lang dito mga kasi yan ang ginawa, di ba? Sabi may ginawa, may safe houses, hindi nila na ipakita a document that will support the allegation na sila ay umupa ng safe house. Di ba? Kaya lumalabas mga ka-clear, yung 125 million pesos ay hindi talaga nagamit para maging confidential funds. Naging personal itong pera kasi di kailangan ni VP Sara ng confidential funds para masiguro ang kanyang safety. Trabaho po ito ng AFP, PNP, VPSPG na siya may hawak sa kanya, especially during the first, kailan ba na-launch yan? June 2022, mga clear, ang VPSPG. So at that time na ginagastos niya na ang kanyang confidential funds, mukhang kasabwat si Head La Chica sa ganyang klaseng kalakaran. Diba? Na sinabi nga dito, yung the mere fact na inutos ni VP Sara na yung pera ay ibigay diretso kay La Chica at hindi sa SDO, hindi ma-retain ng SDO yung pera, pinabigay lahat, it's already a violation. Now, kung ito ay violation mga ka-clear, it means lumalabas din na yung kanyang pag-liquidate ng kanyang confidential funds na 2.3 something billion sa Davao City, ganito rin ang ginawa niya. Bakit ko masasabing ganito? Kasi hindi ka marunong mag-liquidate eh. Diba? Yung pinasa mo, yun din yung malamang style ng pinasa nyo sa Mindanao. Yun lang yun. Diba? So, ang laki Tinan niyo mga
for the disbursement of CF and necessary po ito and for legal purpose. Pero kung dito po, malaki po talaga siya for payment of rental of safe house. Kasi lumilitaw, parang 42,780 pesos per day ang bayad ng OVP para sa kanilang mga rental properties noong 2022. So halagang 16 million na spend in the 11 days. Magkano daw? Kasi lumilitaw, parang 42,780 pesos per day ang See, mga 42,000 is 11 days eh. 42,000 plus a day ang upa. Bakit ka gagastos ng ganung kalaking pera para saan? Informer? Diba? Bakit ang laki? Kung informer mo yung gagamit, hindi ba dapat tago? Hindi obvious na ang yaman niya, 42,000 a day yung upa. Di ba? So tanong, alam ba yung address ng safe house? Walang resibo. Medicine, walang resibo. Di ba? Ang lakad ni VP Sara, lahat yan, walang resibo. Tapos lumalabas nga, dahil nga siguro wala silang makuha ibang event, ang gagamitin na lang ni VP Sara, sarili niyang event na nakalimutan niya na meron siyang VPSPG na siya dapat nagpe-perform nito without the confidential funds for the OVP and DepEd. Tingnan niyo mga kaklira, OVP, DepEd, after a year, magkaiba pa silang confidential funds. So, ibig sabihin yung nalalaman ng OVP, di yan sasabihin sa DepEd. At kung ano nalalaman ng DepEd, di yan sabihin sa OVP, so dapat sila hiwalay. Diba? O, tandaan natin na si VP Sara, miyembro pa ng NTFL-CAC noon, chair, vice chair. Sa NTFL-CAC, mga kaklir, sino-sino ba mga miyembro dyan? Kasama yung AFP dyan. Diba? So, di mo talaga kailangan ng separate na confidential funds para proteksyonan ka. Shout out, Cora Vidal. Humingi ka lang para sa yung protection, para sa yung, alam mo yun, para bantayan ka. Humingi ka pa ng additional confidential funds. Tapos hindi mo lahat sila ma-i-account. Diba? Tama. But anyway, mga kakliya, yan yung sasabi natin, na pwede na itong pera ng confidential funds ay Ginamit. talagang hindi naman nagamit sa supposed to be purpose nito. Kundi, Hindi nga marunong mag-account to. Alam mo, lalo kang mahihirapan mag-account kung wala talaga itong pinagkagastusan, kundi ng... Kasi makakarap talaga ng mga officials, walang taong laging oo sa'yo for the officials. Tandaan natin mga kaklir. Itong hearing na to, yung 15 million na missing, na hindi mai-account ng Vice Presidente, si Michael Powa ang gumawa ng paraan. kinausap. Para lang masalpakan yung missing 15 million. Humingi siya ng certificates from the AFP. Na hindi naman nagamit. So, niloko na nila yung AFP Mm-mm. dahil hindi naman talaga sila umaten. Kailangan na naman certificate. At palabasin na sila gumastos ng 15 million sa Youth Summit. Na? So, nalaman ng Youth Summit ng AFP, yung ginawa ng VP Wala kaming kinalaman dyan. Duterte, VP Sara. Doon lumabas yung totoo na, teka lang, wala po siyang binayad sa AFP dahil sarili namin tong programa. At kanya-kanyang sponsorship, let's say ibang lugar, may mga ibang school, bawa, or local sa, sabihin natin, Davao Region or Davao City. So, ano po pondo dyan, yung mga youth na dyan, usually, yung local officials. Hindi yung pondo ni VP Sara. Kaya, doon pala 15 million, di ba? Na wala pala siyang pagkagas. Pero ni Powa na ginamit lang nila yon para matakpan yung nawawalang 15 million. Doon pa lang, alam na natin kung paano silang magtrabaho. Kung paano silang manloko at magsinungaling para lang hindi magbayad sa kanilang obligasyon or siguro para makuha ang pera. Agoy. Diba? Makuha na lang yung pera nang walang nire-report.
Tapos ang i-report ngayon ni VPSPG, yan, na safety sa kanya. Ang shallow, ang babaw. Di ba? Kasi nga, di na kailangan ito kung yan lang din yan. AFP and PNP, mga klip, papakita ko. Ito ha, ito. Tignan nyo ito ha. Ito. Ito, hindi to miyembro ng VPSPG, mga local lang to ha, pero pinrotectionan siya. Nung nalaman, ayan o, a Camarines Norte police report revealed that Vice President Sara Duterte visited and stayed on Calaguas Island from September 21 to 23. O, di ba? Beach lang yan, mga clear. According to a memorandum from Bicol Police Regional Office, VP Sara's trip included a stay at the Love Calaguas Resort and visit to Vinsons, Camarines Norte. The Office of the Vice President had earlier urged the public to be cautious of misleading news attempting besmirch and reputation of the VP. See, mga clear, di ba? Ayan ang report nila. Oh. So, ibig sabihin, yung local na pupuntahan mo, pag tinimbre mo yan, di ba? Ay, poproteksyonan ka niyan. Oh, yan oh. Diba? Poproteksyonan ka niyan. O yan oh. Oh. Hindi naman to parte ng, don't tell me, parte ito ng confidential funds. Hindi, di ba? Pero poprotektahan ka niyan kasi nga, mga ka-clear, pwedeng iba to yan ng AFP or ng PNP. Oh. The VIP and the party arrived Palencia Friday private docking port, Sitio Long Pond, Barangay Kalangkawan Norte. Diba? Camarines Norte. Yan. And ayan na, sige, mga klira, oh, di ba? Ibig sabihin, hindi mo talaga, ang nangyari talaga, kung nagbabayad siya, magdodoble, which is hindi niya na mapayag, magdoble. Meron ka na sa AFP sa PNP na nagbibigay sa information at nangangalaga sa iyo. So why do you have to spend millions para ikaw ay makapunta lang daw sa Christmas party o kaya ikaw ay makapunta sa awards night. Diba? Eh, makukuha mo yung information na yan mismo sa AFP at saka sa PNP. So, nakita nyo, no, di ba? Pag sarili mong opisina, sabihin, pinagkagastos sa inyong trabaho ko, mahirap tumutol dun. Kasi ikaw yun nandoon. Lahat ng events mo dyan, ginamit mo, pamasak dito sa resibo mo. Pero, mga ka-clear, hindi pa rin may iwasang mag-isip na di mo nga kailangan ang confidential funds kasi di mo mandato. Hindi mo mandato manghuri ng terorista. Ang mandato mo bilang Vice President, spare time. Pangalawa, DepEd, para to educate ang mga estudyante at i-launch ang peace zones. Patahimik na paaralan. But you don't have to get confidential funds for that. Bakit? Kung may anomalya, nakatutok naman sa inyo yung regional eh. Kung may anomalya man, may pagre-recruit or whatsoever, call up immediately the national. Diba? Kasi kahit may makita, let's say lang ang OVP na terorista sa kalye, diba? Terrorist around. Ha? Terrorist. Ano ba yung sabi? Terrorist is around. Diba? Ibig sabihin, hindi mo yan kayang hulihin. Diba? Tapos, magbabayad ka ng reward system. Magbabayad ka ng for the reward. Eh, ang requirement dyan, practice na nila. Ang reward ay dapat na mayroong naging resulta. Kaya mo siya ni-reward. Ang tanong naman nila, defendant, eh, paano kung wala nangyari? Pero, dahil walang nangyari, naligtas. O di ang daling gawin ng kwento. Kahit wala nangyari talaga, as in wala talaga nangyari, nagawa ka ng kwento na may nagtik-tik, na ikaw ay not safe, pero walang nangyari, walang nangyari. Yung pala, wala naman talagang danger. Di ba? Wala talagang danger. Kaya dapat talaga dito, hindi lang yan ganyang klaseng certificate. Kasi talaga, maaabuso to. Dapat maipakita nila yung resibo or ano yung
istorya na na-resolve. Diba? Anyway, mga clear, ayan, humaba na tayo, 43 minutes na tayo. Okay, no, yan lang. Okay na, salamat, attorney. Hindi talaga. Mahirapan siya i-explain yung confidential funds kasi sinarili niya yung pera. Ginamit yung pansarili. Ha? Lumalabas, lahat ng affairs niya dapat nakabuntot sa kanya. Doble-doble na kasi VP-SPG, Salamat, attorney. So, nako po, silustay talaga si Ronaldo, no? Diyos ko po, Rudy, ibang klase. Okay, last topic na tayo, Mabsat. Almost 1 hour, 40 minutes na tayo. So, magto 2 hours na tayo. So, countdown tayo. Last topic. Here we go.